Ito, nakita ba niyo ito yan? Nilabas ng Bilyonaryo TV. Humingi na doon ng tulong sa mga world leader. Ang humingi po ng tulong ay si Grego Bellica. Ayan po, yung naka-white. Yan ang ating topic ngayon. Pag-usapan natin. Salamat dito sa Bilyonaryo TV. At may nag-forward sa akin itong isyong ito, kaya hinahanap ko at kung ano daw aking masasabi. So, bibigyan natin ng analysis at opinion dito. Si Grego Bellica ay dati pong opisyalis yan ng Duterte administration. In other words, siya po ay anong tawag dito? Siya po ay DDS, Duterte Kibuloy supporters yan eh. Ayan, no? Ewan ko itong batang ito. Kilala ko pa naman ang daddy nito eh, di ba? Anyway, ang kanyang hinihiling sa apat na malalaking mga bansa, apat na mga maimpluwensyang bansa na mag-intervene daw or makialam para daw tulungan na si dating Pangulong Duterte ay makabalik ng bansa. Isipin mo, alam mo ang mga bansa na kanyang sinulatan, ng may mga embassy dito sa Pilipinas, ipinadala niya yung mga sulat niya ni Greco sa yung mga embassy dito sa Manila ng mga bansa tulad ng Amerika, US Embassy, Russian Embassy, Chinese Embassy, at Israel Embassy. Kaya ako, mukhang di ata, baka kulang sa review. Greco, paki-research mong mabuti yung ginagawa mo. Advice ko lang, kilala mo naman ako at noong araw tinuturing mo rin akong kaibigan. Ewan ko lang, dahil ikaw ay Kibuloy Duterte, baka hindi mo na ako kaibigan ngayon. Pero okay lang. Yung tatay mo, kaibigan ko pa rin. Dating konselang Maynila. Hindi mo yata alam na itong mga bansang nilalapitan mo, mga hindi naman member ng ICC. Paano ka matutulungan ito? Ang Amerika, hindi member ng ICC, kung di ako nagkakamali. Ang Russia, lalo na. Ang China, hindi rin. Ang Israel, hindi pa. Hindi rin. At ito pa yung hindi mo yata alam, baka nakalimutan mo, Greco. Iso lang ito, walang personalan. Paano makakatulong ang Russia at saka Israel? Alam mo ba yung dalawang yan? Parehong merong warrant of arrest sa ICC. Pareho yang may problema sa ICC. Sa paglabag din sa karapatang pantao. Tapos ganyan na yun ang susulatan mo para tulungan si Duterte at makalabas. Sandali. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo talaga. Ewan ko. Basta yata DDS. Basta yata DDS no? Talagang ganun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. No? Engot. Yun na yun. Diba? Piruin mo, susulat ka sa mga world leaders na to. Ano akala mo? Walang mga bansa yan na minamanage. Ano akala mo, Greco Bellica? Etong mga bansa na to uunahin ng kapakanan ng dating presidenteng bastos, kriminal, walang galang sa Santo Papa, walang galang sa presidente ng Amerika, walang galang sa Panginoon. Uunahin ba nila yan? Kaysa sa sarili nilang problema? Ewan ko, lumuluwag na yata tornilyo nitong si Greco Bellica. Suot ko nga itong salamin ko na sisilaw ako dito sa aking ilaw Parang na lumuluwag na tornilyo nitong si Bellica. Alam niyo po, ito mga ilang araw na to itong nakaraan, itong balita na yan. Hindi ko pinansin kasi natatawa lang ako kasi sabi ko, ano ba to si Greco Bellica, di ba? Parang may toyo, parang alam mo yun, parang sobrang desperado mo na ba? Galit na galit kayo dahil si Digong ay isinuko sa ICC. Meron pa nga akong nakita na isang senadora ba yun? Senadora yata yun. Na parang nabubuwisit siya dahil isinuko daw sa mga foreigner si Digong. Sa pagkakaalam ko, ang ICC ay hindi po yan foreign land. Hindi po. Ang ICC po ay isang entity, samahan ng mga bansa na kung saan ay nagkaisa sila para mabuo itong ICC na ito.
Hindi po yan na matatawag na foreigner o foreign land kasi yan po ay isang entidad. At dati tayong kasapi niyan. Kasama tayo diyan sa ICC na yan. So hindi ito foreign sa atin dahil dati na nga tayong kasapi diyan. Umalis lang si Digong dahil nga ayaw niyang mapagbayad sa kanyang mga gagawin na pag-uutos ng paggurgur. So ngayon, si Greco Belhica, hindi ba alam ni Greco Belhica na yung mga kasama niyang DDS, kino-question yung pagsuko kay Digong sa sinasabing foreigner o sinasabing mga puti. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong sa mga puti. Ay, tinanggihan nga ng ICC. Itong pag-alis natin, 'di ba? Yung kay Digong. 'Di ba? Ang sabi ng ICC, kahit na umalis tayo, after 1 year, dun palang magkakaroon ng visa yung pag-alis natin. So, hindi agad-agad tayo nakaalis sa ICC. Kaya ito pong kaso ni Digong ay valid. May pananagutan ang katauhan ni Digong sa ICC. Pero yung bansa, wala na. Wala na nga, hindi nga tayo nakipagtulungan dyan eh. Ngayon, itong si Greco Belhica, hindi ba niya alam na itong mga sinasabing mga puti na ito, di ba soberenya nga yung pinag-uusapan eh. Tapos diyan ka hihingi ng tulong sa mga puti. Di parang kinain mo na rin yung sinasabi ng mga DDS na huwag makialam ang ibang bansa sa atin. Tapos ngayon, hingi ka ng tulong sa ibang bansa. Hingi ka ng tulong sa China, sa Amerika, sa Russia at sa Israel. Bakit hindi mo ba alam na mayroong nagaganap na na hidwaan doon sa Russia at sa Ukraine? Tingin mo unahin nila si Digong? Ano akala mo kay Trump? Engot na presidente ng Amerika na uunahin pa niya kapakanan ni Digong. Minura niyan dati minura ni Digong dati ang presidente ng Amerika. Binastos niya ang mga puti. Di ba sabi nga ni Digong, tinanong siya sa Al Jazeera, magkakaroon pa po ba ng pakikipagtulungan sa Amerika ang Pilipinas? Lalo na sa usaping armed forces. Ano sagot ni Digong? Hindi, wala nang balikatan exercise o yung armed forces cooperation. Wala na. Di ba imagine niyo yung ginawa ni Digong? Ano ba akala nito si Greco Bellica hindi naaalala ng mga ng mga kano? 'Di ba ito sa China, sumulat siya. Hingi ka ng tulong kay Xi Jinping. Si Digong nga, si Digong na nga mismo pumunta ng Hong Kong, tinanggihan yung asylum niyan eh. Kahit nasabihin pa ni Digong, kahit nasabihin pa ng mga DDS, kahit nasabihin pa ng China na hindi nag-request ng asylum si Digong, sino maniniwala? Sino ba ang aamin? Siyempre, alangan naman umamin ng China. Alangan naman umamin si Digong. Siyempre, mapapahiya sila. Kaya hindi nila aaminin yan. I-de-deny nila yan. Pero tandaan ninyo, kung walang usok, walang apoy. Lumabas yung issue na yan, di ba? Pagkatapos mahuli ni Digong. Paano nangyari yun? Nalaman ng GMA yun. Ano yun? Invento lang. Alangan naman ng GMA maglabas ng issue na invento lang. Imposible yun. Galing yan mismo sa reliable source nila. Diba? Kaya, ewan ko ba dito kay Greco Belhica, parang lumuluwag ang tornilyo. Sinabihan na nga ng mga DDS, ayaw nila na nakikialam ang foreign entity o foreigner dito sa Pilipinas, tapos hingi ka ng tulong. Kay Trump. Tapos ito pa, si Amy Marcos. Ito, naalala ko. Ito talaga di si Amy Marcos, mukhang maluwag na tornilyo talaga nito. Okay, ito. Nakita ko to dito eh.
Eto daw si ano, eto daw pong si Amy Marcos ay, parang ano, parang, sinasabi I think Attorney nasaan na ba yun? Parang sinasabi po maybe it's actually nasaan na ba yun? Bakit di ko makita? nasa Parang nga sinasabi po na ano, na eto daw pong Amerika, hindi daw ba parang, dapat i-consider ng ano, ng ICC na itong, kumbaga parang ano, parang gusto ni Amy ipasakop etong si ano, etong si Digong sa kautusan ng ano, ng, Amerika. Okey, eto ba yun? Okey, hindi ito. Eto daw pong ano, eto daw pong, issue, eto, si Digong parang gustong ipaako ni Amy Marcos sa Amerika na yung kautusan ni Trump na hindi kikilalanin ng ano, ng, Amerika ang ICC, dapat daw sakop din si Digong. Parang gano'n po, yung aking, nabasa. Yun po yung parang aking nabasa patungkol dito kay Amy Marcos na parang gano'n po ang gustong palabasin. Hindi puwede yun kasi si Digong hindi naman 'to American citizen, American citizen si Kitty yata saka si Hanilet, pero si Digong Pilipino 'to, So, paano masasakop si Digong ng kautusan ni Trump na huwag makipagtulungan ang kahit na anumang ahensya ng gobyerno ng Amerika sa ICC? Pilipino si Digong, 'di ba? Kaya nagtataka ako dito kay Amy Marcos, etong si etong si Digong Pilipino. Ayaw niya nga sa mga kano, 'di ba? Tapos ngayon ipapa-under ni Amy Marcos si Digong sa kautusan ni Trump? Ewan ko ba dito kay Amy Marcos? Hindi ko po makita yung post sa FB patungkol dito kay Amy Marcos. Ngayon naghanap po ako dito sa Google at lumabas po itong balita ng, Daily Tribune. Ayan, Daily Tribune, parang masyado maliwanag. Duterte groups pushing ICC government sanctions. At ito daw pong, Return Duterte movement ay, parang gusto nila na yung kautusan ni Donald Trump ay i-apply sa atin. Na para i-sanction daw po yung mga officials ng International Criminal Court. He said the same EO, a close reading of which showed it pertained to ICC arrest orders against Israel's Prime Minister can be applied in the case of Duterte. Ranke cited the order's language accusing the ICC of taking illegitimate actions against the US and its allies, primarily Israel. Okay, we're expecting asset freeze and travel bans for anyone involved in what they're calling Operation Hot Pursuit against Tatay Digong. Okay, at referencing the Trump EO, he noted that the ICC has abused its power by asserting jurisdiction over countries like the US and Israel, nations that are not parties to the Rome Statute. Yun po. Okay, at sabi pa dito, following a 60-day notice period, the EO took effect on Sunday, April 6. It states that anyone involved in investigating or prosecuting war crimes or crimes against humanity against US allies could face sanctions including asset freeze, travel bans, and other penalties. Yun po yung sinasabi. At ito
The Senate Committee on Foreign Affairs chaired by, that the Philippine government has been offering support to the ICC through Interpol. Yan. So, gusto nila na parang sakupin ng kautusan ni Trump si Digong. Kailan ba naging Amerikano si Digong? Ano ba itong mga taong ito? Alam mo nilang kailang ginagawa? O ano ito, for publicity, negative pa rin eh. Kasi kulang na kulang ng kaalaman. Bakit mo susulatan ng Amerika, ang Russia, Canada, China at Israel para humingi ng tulungan si Duterte? Bakit kakampi ba ng ni Duterte yung mga bansang ito? Alam ko kakampi lang niya, maaaring Russia at China. Yung Israel ba kakampi niya? Yung Amerika ba kakampi niya? Palagi ko hindi. Kasi yung Amerika ay may respeto kay Pangulong Marcos, Philippine government, hindi kay Duterte. So malabo talaga yan. Hindi ko alam kung ano ang naisip. Bakit kailangang umabot sa ganun? Okay lang naman yan kung doon sa mga bansang member ng ICC o mga bansang walang problema sa ICC. Baka pwede pang may consideration tulungan. Pero kahit naman anong gawin ng mga bansang yan, wala naman silang magagawa. Kasi ang exclusive na karapatan ng ICC yan dahil mayroong complainant ng mga Pilipino. So itong galaw nitong si Greco Bellica ay sa tingin ko ay for publicity lang, pero negative na publicity. Kasi lalo lang nabuko ang kahinaan, kakulangan ng idea at impormasyon tungkol sa kung sino itong kanilang nilapitan. Ito nga idinidiin ko. Ang apat na mga bansang ito, sa aking pagkakaalam, hindi member ng ICC. Paano siya papansinin ng ICC? Katulad ng Pilipinas, hindi na tayo member ng ICC. Kaya wala na tayong magagawa dyan. Hanggang appeal na lang, pero dead ma tayo diyan. Kasi hindi tayo member. Wala tayong authority. Wala tayong personalidad sa ICC kasi hindi tayo member. Ganon din ang US, ganon din ang Russia, ganon din ang China, ganon din ang Israel. At ulitin ko, lalo na yung Russia at Israel. Paano makikialam yan? Sila mismo may problema sa ICC. Para yung may warrant of para si Putin at saka yung Prime Minister ng Israel. Sa issue rin ng di umano'y karapatang pantao, human rights violation din. Di ba? Hindi yata nalaman ni Greco. Sayang naman. Noong araw, nire-respeto ko ito. Pero bakit mukhang nasobrahan yata ang pagiging Duterte nito? Hindi niya alam na yung bansang kanya nilapitan, walang magagawa. At walang dapat gawin. Kasi sila mismo may problema sa ICC. Naloko na. Ano yung masasabi dyan? Okay? Meron pang boses yan dito. Meron pa sinasabi rito. Kung maririnig. Meron pa siyang meron pa signature eh. Kasabi niya, meron signature campaign pa siya. Duterte. Ayan, no? Sana po tayo tulungan ninyo yung online campaign po na yan. Siya, online campaign, no? Yan po ang ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung ano man media nilalabas sa internationally being spoken against Ayan, no? President Duterte. Si Bilica ang first nominee. Ayan, no? Kandidato pala siya, kaya siya may pakulong ganyan. Expected natin. Pero kung publicity ang habol, maling-maling publicity dahil kakulangan ng kaalaman. Ulitin ko. Paninindigan ko yan. Kasi ang apat na mga bansang yan, on record, may problema rin sa ICC. Naloko na. Para bang may problema ka, tapos doon ka lalapit sa taong kalaban nung lalapitan, paano ka tutulungan? Paano matutulungan? Malabo. Tanggapin na lang nyo kasi na si Duterte under control na ng ICC at ang focus na lang sana ng mga Duterte, advice na lang kung ayaw nyo maniwala pero advice libre naman. Aralin lang ninyo yung kaso. Harapin na lang yung kaso. Mayroon namang matinding trial eh. Doon kayo magpakagaling. Ebidensya, laban sa ebidensya, testigo, laban sa testigo. Yun lang. Wala na magagawa ang ibang bansa niyan. Wala na rin magagawa ang Philippine government. Inako na ng ICC na sila ang mayroong control at sila na ang bahala dyan. Kaya nga nag-open na nga uli ang ICC na welcome sa kanila para sa mga additional complaint, reklamo, testigo against Duterte. Kasi nalaman ng ICC na malawak ang paglabag sa karapatang pantao. Kaya ini-open nila ang additional information dahil hindi biro na pangkaraniwang kaso, hindi pangkaraniwang kaso ang hinaharap ni Duterte. Kaya kahit anong bansa
ang lapitan ng mga DDS para tulungan ang ICC, para tulungan si Duterte sa ICC, walang mangyayari. Kasi nga, yung mga bansa nilapitan, baka magkamali ulit kayo, hindi membro o kaaway pa. Naloko na, lalong madidiin yan. Ano po inyong masasabi? At tapos mayroon pang signature campaign. Para saan yung signature campaign? Matagal ko nang inuulit-ulit, kahit sa local court, lalo na sa international court, ang mga signature campaign, rally, protesta, demonstration, kung ano pang tawag dyan, kahit maglupasay kayo sa kalye, walang pakialam ang korte dyan. Kasi ang kaso, pag nasa korte, ang pinag-uusapan dyan, may ebidensya ba? May testigo ba? Anong pagpapatunay mo bilang complainant? Ikaw namang akusado, anong depensa mo rito? Idepensa mo ito. Ano bang masasabi mo dyan? Ano ito? Ebidensya, laban sa ebidensya ang labanan. Sa loob ng korte. Kahit mag-rally kayo 24 hours, walang mangyayari. Kahit na pumirma pa ang ilang milyong Pilipino, kung ilan man kayo, wala rin. Dead ma rin yan. Kasi ang rule of law, ang batas, law is law. No one is above the law. Hindi ba? Please like and share ng ating pong video. Po maglupasay pa si Greco Belhica, pumunta siya doon sa China, sa Israel o sa Russia o sa Amerika, maglupasay si Greco Belhica, hindi po hindi po tutulungan ng mga leader na yan, ng mga bansa na yan, si Digong. Si Trump, mas iintindihin niyan ang buhay ng kanyang mga kababayan. Ganon din si Netanyahu, si Xi Jinping, at itong si Vladimir Putin, mas uunahin nila ang kanilang mga bansa. Ito kasi si Greco Belhica ay kumakandidato po. Ito po ay kumakandidato yung Bisaya Youth Party List. Parang yun yung yun ang kanyang kinakandidatuhan ngayon. So, kailangan niyang magpapansin, magpa-epal. Bakit? Wala na si Digong eh. Napakalaking problema po ng mga kaalyado ni Digong ang kanyang pagkakakulong sa ICC. Kaya nga nanggigigil ang mga yan. Kaya nga mga nagpuputok ang butse ng mga kakampi ni Digong kasi nga po nawala ang kanilang pinakamalaking makinarya sa darating na eleksyon ngayong Mayo. Si Digong yun. Basta tinaas ni Digong ang kamay ng isang kandidato, sigurado ko, kunwari, mayor, governor, o sigurado ko merong makukuhang boto kahit papaano. Pero, ngayon, nawala si Digong, paano makakakuha ng boto tong si Greco Belhica, lalo pa, party list ang kanyang tinatakbuhan. Diba? Kailangan niya ng political stand. Kailangan niya magpapansin sa mga DDS. Katulad ni Amy, nagpapapansin sa mga DDS, di ba? Para siya ay iboto. Lahat naman halos ng mga senatoriables at mga politiko na under kay Digong, under ng PDP laban. Lahat po yan ay sisimpatyahan si Digong. Kasi alangan naman kontrahin nilang ang nangyari kay Digong. Alangan naman sabihin nilang tama ang ginawa ni PBBM. Alangan namang sabihin nila na tama ang desisyon ng ating gobyerno na ipahuli si Digong. Diba? Kaya ganun lang po yan. Political stunt na lang yan. At isa pa, siguro nga mahina nga rin talaga ulo nitong si Greco Belhica na kahit na kumbaga dating dating corruption Caesar ni Digong, pero parang bakit hindi niya nakita yung corruption noon sa Pogo? Sino ba napakulong nito sa corruption sa panahon ng panunungkulan ni Digong? Meron ba? Kaya po good luck na lang kay Greco Belhica kasi mas nakita po ang kanyang kamangmangan sa kamalayan, sa buhay ng ibang mga leader. At ang akala niya nga yata ay uunahin siya ng mga ibang leader ng bansa kaysa sa problema na kinakaharap ng mga bansa na yon. Di ba? Medyo palpak, sablay ang ginawa na yan ni Greco Belhica at tingin ko mas makikita, mas lulutang ang kanyang kaingutan kaysa po yung parang smart move ba yan? Di ba? Hindi. Kaingutan yan.
Kaya po good luck na lang sa karir ni Greco Belhica. Bawi na lang siya sa pag nakauwi si Digong. 80 na ngayon si Digong. So pag year ano na ba ngayon? 2025 plus 30 years makulong si Digong. 2025 edi 2055. 2055 baka makauwi na si Digong. O malay mo, Greco Belhica, baka makakandidato ka na ulit at manalo ka ulit, 'di ba? Baka manalo ka kapag nakauwi na si Digong. 2055. Ang tanong, uso pa kaya botohan nun? Uso pa kaya party list nun? Buhay pa kaya si Digong nun? 2055, edi ako plus 30. Sus Mariosep, 60 years old na ako nun? Senior citizen na ako nun Ay nako talaga. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Ayan, at nasisilaw tayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.